Bagong low pressure area 99W na buo. Posibleng dalawang bagyo sa labas ng ating bansa ang mabuo bago matapos ang buwan ng Marso. Isa na namang panibagong banta ng sama ng panahon sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, March 27, 2026 na po tayo. Isang bagong low pressure area ang nabuo ngayong umaga sa silangang bahagi ng Micronesia. Ito ay binigyan ng designation na 99W ng Joint Typhoon Warning Center. Ang lokasyon nito ay nasa layong 4,204 kilometers silangan ng Mindanao, nasa paligid ng Marshall Island sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kumikilos ito pakanluran. Sa ngayon, mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Wala pang sinyalis na mapabilis ang paglakas nito. Pero kulang pa sa favorable condition tulad ng organized circulation at sapat na lakas ng convection para mag-iisa itong bagyo. Mga kababayan, malinaw ang sitwasyon, walang direktang epekto ito sa ating bansa at walang banta na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. So inaasahan po itong magkakaroon ng epekto sa bandang lugar ng Guam at Caroline Island. Magdadala lamang ito ng maulap na panahon at pag-ulan sa mga nasabing lugar. Ang ikalawang bagyo naman, bukod pa sa 99W, meron pang isang minomonitor din na posibleng maging isang bagyo na nasa labas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit pareho wala itong banta sa ating bansa at mananatili lamang open ito sa Pacific. Kahit may mga activity sa Pacific, hindi ibig sabihin may agad itong papasok sa ating bansa o kaya naman may agad na mabubuong bagyo na papasok sa ating bansa. Base sa initial guidance ng global model tulad ng GFS model, Global Forecast System at ng ECMWF model o European Central Mid-Range Weather Forecast model. Ang pananatili ng mga sistema sa open ocean, walang direct track na papunta sa ating bansa at mahinang development ng environment. So kaya mga kaibigan, mga kababayan, low risk scenario para sa ating bansa sa ngayon ang magkaroon merong isang bagyong papasok. Kaya naman sa mga susunod na araw, patuloy na imomonitor ang 99W. Posibleng magbago pa ang lakas at galaw nito at posibleng magkaroon ng development but it's still uncertain. Ang forecast ay maaaring mabago anumang oras kaya patuloy tayong mag-antabay. Huwag magpanik habang wala pa namang banta at patuloy na mag-monitor sa mga updates ukol sa ating panahon. Maganda pa rin sa pabago-bago ng panahon at iwasan ang fake news sa mga official source lamang tumingin. At dumako naman tayo sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang easterlies o mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang weather condition para sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Soc-Sargen, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng easterlies. Posible ang flash flood at landslide lalo na sa mga lugar na makakaranas na katamtaman hanggang sa malalakas sa pagbuhos ng ulan. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm. Sa oras ng malalakas na thunderstorm, maaari pa rin makaranas ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Ang laki naman ng hangin at karagatan sa lugar ng Northern at Eastern Luzon at Eastern Visayas, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na may direksyon mula northeast hanggang east at may alon mula 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas, bahagya hanggang sa katamtaman po ito. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na may direksyon sa northeast hanggang north na may alon naman na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Paalala sa ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na bangka, mag-ingat sa paglalayag lalo na kung may kasamang thunderstorm. Sa ating temperatura, pinakamababang temperatura na itala 21.4 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 32.7 degrees Celsius. Ibig sabihin po mga kababayan, mainit at malinsangan pa rin ang pakiramdam sa malaking bahagi ng ating bansa sa bawat araw. Para sa ating tide at astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:56 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:08
ng hapon. Mga kababayan, safety reminders, huwag kalimutan magdala ng payo o kapote, lalo na sa bandang hapon o gabi. Iwasan ang mga lugar na bahain at mayroong landslide prone areas. Uminom ng maraming tubig dahil sa init ng panahon. Mag-i-alerto sa biglaang thunderstorm sa inyong mga lugar. Sa kabuuan, wala mang bagyo sa loob ng ating bansa. Patuloy naman ang epekto ng easterlies na nagdadala ng init at panakanakang pag-ulan. Patuloy po tayo mag-ingat at maging handa sa pagbabago ng panahon. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng mga balita ng bagyo at kalamidad, ang Diyos ang ating kanlungan. Lagi siyang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Kaya naman, ang kalakasan natin ay mula sa Diyos upang tayo mapanatag at hindi matakot sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat.